Pinagbintangan ka ng sunog ng kubo. Yung po kasing araw na pinagbintangan kami, sir, nakainom po kami noon. Umiyaw daw po yung Fernan. Mamaya susunugin ko yung bahay nyo. Eka raw po, papatayin ko kayo dyan, eka. Nagsusumbong pa to sa amin na parang siya'y kawawang-kawawa. Anong gusto mo sabihin ka? Nagtanong po ako sa pinanggalingan niya na mayroon palang mga nabinbinding mga kaso yan doon sa kabilang barangay. Lahat na ng kasalanan mo, iayos mo para maayos ang buhay mo. Maliliit yung mga anak mo, buntis pa yung asawa mo. Isipin mo yung ginawa mo kung sino nakakayap. Yun nga kuya, sinabi ko sa inyo, tinuring ko kayo bilang kuya ko. Huwag ka muna magsalita. Bastos ka eh. Nagsasalita pa eh, bastos ka eh. Pinabitag mo sarili mo. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo para ireklamo si Jomar Duay Lungsod, tsaka si Jose Arigando, at saka si Kapitan Tolentino S. Baltasar. Dahil po sa kinaso nila sa akin na pagsunog daw ng gamit at ng kubo nila. Nung una ko po silang nakita doon, nakita ko po sila doon na natutulog lang sa gilid ng kalsada. Nakikita ko po wala silang kinakain, nang hihingi-hingi lang, ganun. Tinulungan ko po sila, binibigyan ko sila ng pagkain, ganun. Tapos tinanong ko sila kung saan sila uuwi, sabi nila sa Zamboanga. Ang sinabi po nila sa akin na lang sila sasama para sa probinsya namin. Kung meron naman silang matitirahan doon. Nung nandoon na po sila sa amin, mga 3 days, nagkukukwento na po si Jomar na kumakain daw po siya ng karne ng tao. Natakot naman po ito ngayong yung asawa ko. Kaya tinakausap ako lagi nung asawa ko na hanapan ko ng matitirahan. Yun lang nga po, tamang-tama naman nag-offer po sa akin si Jose Arigando na doon titira sa kubo niya para magkaroon ng tao. Nasunog po yung gamit niya. Ngayon po, kami po yung pinagbintangan. Waling pa tinulungan ko, yun ang sumira sa amin. Pinagbintangan ka ng sunog ng kubo. Ano to? Ano man nangyari dito? Yung po kasing araw na pinagbintangan na yung kami, sir. Nakainom po kami noon, mga bandang alas 3 po Nakainom ng kayo? hapon. Nag-iinuman kayo sa loob ng kubo? Hindi po doon sa kubo na yun, sir. Doon po sa may boss namin na kay Kuya John So sa labas ng kubo? Opo, sir. Tapos, sir, nung hapon po, bumalik po si Jomar doon sa may... Si Jomar ang nagmamay-ari? Hindi po, siya po yung may-ari po ng mga gamit na nasunog. May-ari ng gamit na nasunog. O, sino nagmay-ari ng kubo? Si Jose Arigando po, sir. Si Jose Arigando. Noong Hunyo 23, pumunta ako sa TV5. Tama? Opo, sir. Upang humingi ng tulong kay Rafi. Opo. Pagdating sa TV5, nakita mo si Jomar. Opo. Tama? At ang pamilya nito natutulog sa labas ng nasabing stasyon. Opo, sir. Dahil sa likas na sinasabi mo, siguro, mabait ka. Ikaw yun, tama? Opo, sir. Inalok mo si Jomar na pansamantalang makitira lang muna sa iyo, dyan sa tahanan sa Nueva Ecija. Opo. Bakit? May sarili kang bahay roon, tirahan? Kubo-kubo lang din po. Kubo-kubo lang. Pangatlong araw na nakatira dito, nagkwento na paano kumakain ng laman ng tao, si Jomar. Opo. 8 years old pa lang daw po siya, kumakain na daw po siya ng karne ng tao. Buntis po yung asawa ko, kaya po natatakot. Baka daw po siya, yung mangkukulam po. Kaya natakot misis mo? Opo. At dahil natakot ang misis mo, ano ginawa mo? Naghanap po ako ng malilipatan niya. Sakto naman po. Nag-offer si Jose Arigando na doon muna tumuloy sa kubo nila. At dahil dyan, naawa, pinatira naman. Opo. Anong nangyari? Ba't may nasunog daw sa loob? Sino nagsunog nung gamit daw doon na nagmamayari? Gamit pa ni Jose? Gamit po ni Jomar. Ni Jomar. So si Jomar nagsumbong? Opo, nagsumbong. Kanino po? nagsumbong? Kay Jose Arigando po. Ikaw ang nagsunog ng gamit? Bali, dalawa po kami. Si Ruinaro San Pedro po yung... Kayo ba nagsunog ng gamit? Hindi po, sir. May nakakita ba sa inyo na kayo daw ang pinagbibintangan? Baka may testigo? Doon po sa may namin, sir, yung sa kasama ko, sir, doon kay Ruinaro, sir. Yun daw po yung nakikitang tumatakbo, sir. Sino naman yan? Yung po yung kasama kong pinagbintangan nilang nagsunog. So kasama mo sa inuman? Yun po, opo. Kasama ka na doon dahil kay inuman mo? Opo, sir. Kaya nagagalit itong si Jomar? Opo. Kaya nagsumbong kay na may-ari ng kay kubo si Jose? Opo, sir. Okay. So nagbaranggayan ba kayo? Opo, sir. Ano daw nangyari sa barangay? Galit na galit po sila sa akin. Tapos sinasabi... Sino sila? Duhay Lungsod po, saka si Jose Arigando po. O sige, sa linya ng telepono, nagmamayari ng kubo si Jose Arigando. Sir, ano bang nangyayari dito? Kayo pala may-ari ng kubo, tama?
Sa kung po kasi po sir, yung po kasing nala po dito ni Fernand Velasco na yan, inaapi po nila. Okay, inapi, nino? Sabi po ni Fernand Velasco, ipalalayasin daw po niya yung tao doon sa may bahay niya dahil palamunin lang daw po. Saka daw po, sabi niya tamad. Sabi ni Fernand sabi na ko dahil palamunin at tamad. Oo. Sabi ko na po, kung ba ang gagawin nyo, palipatin nyo kako sa kubo. Kasi po sir, maglalayas po yung mga tao, babalik po ng Maynila, maglalakad, alabong kapera-pera. Okay. Kaya naawa kayo, Jose. Naawa po ako, pinatuan ko po sa kubo. Pinatira mo lang muna sa kubo na pagmamayari mo. Opo sir. Ngayon po, naligo po ngayon yung mag-asawa sa balon. Okay. Ngayon, nakita po nila, inaya po nilang magkape. Yung po yung sabi, magkape daw po. Nung po pala yung kape, nagiinom po sila sa kubo. Okay. O ngayon po sir, ayaw naman po ngayon uminom ng JR kasi nga po at natatakot nga po silang kainuman na to. Ano nga po sinasabi nila kay JR eh. Okay. Umiyaw daw po yung Fernan na mamaya susunugin ko yung bahay nyo. Karaw po. Si Fernand ang nagbantay, susunugin kong bahay niyan. Opo sir, yung po kubo ko. Ngayon po sir, nung po ngayon pauwi po ngayon yung mag-asawa, yung po sa kubo ko. Okay. Nakita po nila yung pong kaibigan ni Fernan Velasco na tumatakbo. Galing po sa kubo. At yung pong Fernan naman po, naka-lookout naman po yung Fernan. Okay. Fernan, sandali lang. Fernan, ano ba itong sinasabi sa iyo? Mukhang... Hindi, yung pong pagkakasabi na yun, sir, totoo po yung ganun. Sandali, nasusunugin mo. Hindi po, yung naman pong pagsusunog, sir, wala. Yung sinabi ko po siyang tamad sa palamunin, totoo po yun. Kasi po inaaya ko po siya magtrabaho, ayaw niya magtrabaho, tulog lang po siyang tulog. May karapatan ka bang pilitin ang tao magtrabaho? Hindi mo naman siya kaano-ano. Sabi nga daw po, pinangakuan siya ng trabaho ni Kuya Jose. O si Cap Tolentino Baltasar, nasa linya ng telepono. Eto Cap, ako'y lalapit sa iyo. Ano bang investigasyon dito ninyo, Cap? Nung po kasing nangyari nga po yun, pinapuntahan ko po sa mga tanod ko, may investigasyon po yan at yun nga daw po yung nangyari. Okay. Yung kubo nila. Pero sir, yung po kasing nung pinatawag ko po sila kasi yan, yung mga yan, sa barangay. Yes, sir. At nag-round na po kasi, nasettle ko na po yan eh. Nasettle ko na po yan. Magkasundo po sila. Okay. May konting damage, babayaran nung nakasunog. Sino nakasunog dito? Sino Lasco? So nagkasundo na pala. Opo, nasettle na po yan eh. Lumapit po sa amin dito si Fernando Lasco. Parang lumalabas magandang loob siya na para siya ngayon ay narereklamo raw at lumalabas kung ano namang sinasabi. Kaya ako nagtanong muna sa inyo, Kap. So nagkasundo na, Kap, at inaamin ni Fernando Lasco na babayaran niya lang sa mga nasunog na gamit. Opo. May sa katotohanan nga po, meron na pong partial silang 3,000 doon sa usapan nilang 15,000. Yun naman pala, Kap. Ito'y trabaho talaga ng bilang ama ng barangay. Kayo po yun. Kaya dumulog ko po kami sa inyo. Nagsusumbong pa to sa amin na parang siya'y kawawang-kawawa. Anong gusto mo sabihin, Kap? Velasco, di ba, napag-usapan na natin sa barangay yan. Pumayag kayo doon sa kasunduan nyo ni Jose Argando na yung mga damage napag-usapan nyo na. Yung ba, pinaabot mo pa dyan samantalang pumayag kayo dito sa barangay natin na maayayos yung problema na yan. Fernand. Yung po kasi sir. Sandali muna. Ano bang nangyari dito, Fernand? Yun nga po, kaya po kami napilitan, sir, na pumirma, sir, kasi tinatakot po nila kami na i-endorse daw po sa Alam polis. mo, Fernand, ipinabitag mo sarili mo. Pambihira ka naman. Hindi po, sir, talaga. Yun Ganito po. na lang, Fernand. May mga kaso ka sa pinanggalingan mo. Totoo ba to? Totoo po, sir. Ngayon, ano mga kaso mo ron? Puro sa ano lang po yung... Puro ano? Droga? Sa mga kapatid... Wala po. Ano? Sa mga kapatid ko lang po. Mga kapatid mo? Simple lang naman. Hindi po, sir, ano lang naman po. Ganito na lang sa susunod. Umamin ka ng pagkakamali mo para nang sa ganun, di mo na uulitin. Hindi naman po kami talaga, sir. Nangangatawiran ka pa, Hindi po talaga kami, sir, ang nagsunog, sir. Bakit ka pumirma na parang inaako mo responsibilidad? Kasi po pinagmumura po nila kami, tapos po sinabi Sino po naman sa na amin. matutuwa doon? Si Mang Jose, nandiyan ka ba? Siguro, pero ito ang masasabi ko sa iyo, pati lahat na ng kasalanan mo, iayos mo para maayos ang buhay mo. Maliliit yung mga anak mo, buntis pa yung asawa mo. Isipin mo yung ginawa mo kung sino nakakaya. Buong barangay ng mapait ang nakakaya sa ginawa mo na yan. Yun nga, kuya, sinabi ko sa inyo, tinuring ko kayong bilang kuya ko. Huwag ka muna magsalita. Bastos ka eh. Nagsasalita pa bastos ka eh. O, puro ganyan naman po kasi ginagawa nyo sa akin kahit dyan sa barangay ayaw nyo kong pagsalitain. Nagmumura kami sa harap ng kapitan.
Isipin mo nga, sino Kayo po yung nagmumura, hindi po ako. Hindi po ako Kaya nga, nagmura sa isipin mo- harapan ng kapitan. Mumurahin ka namin? Oo, minura niyo po ako. Parehong mga matitino, yung kausap ko, pinakikinggan kita. Lagi ka may katuwiran. Ayusin mo ng buhay mo, tumingin ka sa salamin, hindi ka magbabago, ayoko mga katuwiran ko. Si Bentulfo ako. Opo, sir. Ayoko manghusga sa iyo, sa umpisa pa lang duda na ako sa sumbong mo. Kaya lang alang-alang dito sa mga bagay na ginawa mo, nagsuri kami. At para sabihin mo na malayo ka po, bumaba ka pa, nag-effort ka, kusang nag-volunteer ka, pumirma ka. So kung ano ang pinormahan mo, mabitan lang kung tinutukan ka ng baril o tinutukan ng kutsilyo sa liig mo para papirmahin ka, ibang usapan yon, okay? Pero kung kusang loob ka, tapos dito, sasabihin mo hindi totoo, ibang usapan na yan. Ang dahilan ng problema, ugat ng problema, ikaw. Opo, sir. Alright? Ang epekto ng problema ay yung tinulungan mo pagkatapos sinunog mo ang gamit, pati tuloy sila Mang Jose, pati barangay yun. Epekto lang sila ng problema. Dahil ikaw yung ugat. Pero hindi sila yung dahilan. Ikaw yung ugat, ikaw yung dahilan. Kaya ka nandito. Sana naintindihan mo to. Okay? Sa Okay, lahat po sir. nanonood, ganito pa rin po kami. Magaan pong loob ko sa kanya. Bagamat iba po ang dating. Pero sana makita mo yung ginawa ko. Pag-isip-isipan mo na lang. Ha? Opo, sir. Ito po ay ang nag-iisang pambansang sumbungan. Iba po yung aming public service. Nakikinig po kami, nagbabalansin na lang po dahil ang serbisyo publiko sa pambansang sumbungan, yung tulong, may tatak bitag. Isa po ako sa mga Tulfo na iba, apelyido lang po yung Tulfo, pero tatak Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo.